Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kaya nga ang Santong Espiritu ang nag-born again sa atin. Ang nag-regenerate sa atin. Kaya tayo nanampalataya at naligtas. Kaya nga tayo naligtas sa magitan ng biyaya ng Diyos eh. Wala tayong part sa kaligtasan. At mga kapatid, hindi rin natin kayang patuloy na iligtas ang ating sarili dahil tayo ay weak. Dahil weakness is also speak about our sinfulness. Kaya nandiyan ang Santong Espiritu. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating kahinaan. Sa ganon, patuloy tayong nasa Panginoon. Mga kapatid, kaya nga ulit-ulit na pinapaalala ko sa inyo na kung saganang atin, kung tayo lang ang mag-iingat, kung tayo ang mag-iingat ng ating kaligtasan, sigurado ko mawawala at mawawala ang kaligtasan natin. Kasi ikaw ang nag-iingat. Diba? Pero salamat sa katotohanan na ito. Na hindi tayo ang nag-iingat sa kaligtasan. Yes, naligtas ka sa biyaya ng Diyos. Pero tanong, hanggang kailan kaligtas? Hanggang kailan kaya i-maintain yung kaligtasan mo? Kasi sa katotohanan, kailangan talagang meron mag-maintain ang kaligtasan mo. At ang nag-maintain ng kaligtasan, hindi ikaw. Kasi kung ikaw ang mag-maintain ng kaligtasan mo, hindi mo kayang iligtas. Hindi mo kayang manatiling ligtas. Eh, di ba, madalas sinasabi, hawak ka lang sa Panginoon. Pero sa katotohanan, hindi naman talaga tayo nakahawak sa Panginoon. Ang Panginoon ang mahawak sa atin. Kasi kung ikaw ang hawak sa Panginoon, ako, siguro ako, bibitaw ka. Pag nandiyan yung temptasyon, bibitaw ka. Pag nandiyan yung kasalanan, babaklas ka agad. Pero ang malaking katotohanan at ang biyaya ng Diyos, ang Diyos ang umahawak sa atin. Di ba sabi sa John, di ba, no one can snatch them out of thy hand or my hand, sabi ng Panginoong Jesucristo. Walang makakanakaw, walang makakuha sa sino mang tupa ng Diyos sa kamay natin, Panginoon. Kaya nga diba sa Roma chapter 8, if God is for us, who can be against us? Diba kung ang Diyos ay sa atin, sino laban sa atin? Kaya nga salamat sa katotohanan na ito, na ang kaligtasan natin, hindi natin hawak. Hindi tayo nag-iingat. Walang iba kundi ang Diyos, ang Espiritu Santo. Kaya salamat sa Espiritu Santo na tumutulong sa atin in our weaknesses, so we can rest assured na tayo ay mananatiling ligtas sa Panginoon. And let's continue, verse 26. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Ano sabi ni Paul? Hindi tayo marunong manalangin. Ano ibig sabihin nun? Naalala ko pag bagong mananampalataya, bagong believer, ako sa akin kayo, pag-pray mo si ano? Sabihin niya, hindi ako nagtutuwa na. Pero yung mga bagong mananampalataya, naalala ko yung kabataan ko, bagong mananampalataya. Siyempre, bago mananampalataya, gusto kong matrain na magsalita sa harap, mag-pray ka. Hindi ako mag-pray. So, yung ba sinasabi ni Paul, yung ba tinutukoy ni Paul, na hindi mo rin manalangin? Hindi. And also, mga kapatid, I want to share this. Kasi, yung mga charismatic, pag sinabi ko charismatic, most of charismatic, Pentecostal,
At itong talata na ito, ginagamit nila to justify their speaking of tongues. As, alam ni Brother Joel, di ba? Kapag nakakausap ka ng mga Pentecostal at kapag sila ay nag-i-speak of tongues, hindi ko alam kung nang-atin na kayo sa mga gawain ng mga Pentecostal. Naku, pag pure baptist ka, pag baptist din natin yung masakit mga kapag nag-church ka, pagkabata mo, nasa lumaki ka, lagi sa baptist na, kumati ka sa Pentecostal, ako, baka lalagnatin ka. Kasi, sila ay nag-i-speaking of tongue. Magugulat ka pati yung mga kabataan. Sasabihin sa'yo, puspos kasi ako ng Santong Espiritu, kaya ako nag-speaking of tongue. Ibig sabihin ako, hindi ako puspos. At may danger na doctrine sa mga Pentecostal. Kapag hindi ka nag-speak of tongue, hindi ka ligtas. Hindi mga ganun charismatic. Kapag hindi nag-manifest sa'yo, kapag i-speak of tongue, kapag hindi ka nag-speak of tongue, hindi ka ligtas. Siyempre mag-speak of tongue ka, di ba? Lalala ko meron kami natinahan. Kailangan daw kami siyempre bago na ako nananampalataya. Kailangan daw kami ma-baptize in the Holy Spirit. So, paano baptize in the Holy Spirit? Iba pa ba yun sa pag-ibig ng iba? Sabi, iba pa yun. So, tinuruan kami speak of tongue. Binubulungan kami. Tapos iba napatumba. Yung isa kasama ko, nilili yung pants, hindi matumba-tumba. Sabi sa ano ba yung tumba? Sabi ko ako natumba eh. Siyempre ko pa nang ulang. Sabi ko, bakit ka nasabi ko sa kasama? Sabi ko, ba hindi nakatukod yung isang mga ako? E tanong, bakit nila ito ginagamit na talata para ma-justify yung kanilang pag-i-speaking of tongue? Ang sinasabi nila sa pagkakaalala ko, ganito, hindi tayo marunong mag-pray. Kaya ang Santong Espiritu ang nagpipray para sa atin sa magitan ng speak of tongue. Dahil ito ang salita na hindi mo kayang banggitin. Oo nga, ano? Siyempre, pag wala ka alam sa Biblia, tama, oo nga, tama ba? Pero yung ba ang gusto sabihin ni Paul dito? Hindi ba talaga tayo marunong manalangin? Sino hindi marunong mag-pray? Marunong mag-pray pero hindi nagpe-pray. Once again, anong ibig sabihin ni Paul dito? Na hindi tayo marunong manalangin. Marunong naman talaga tayong manalangin. Iba maiksi mag-pray, iba mahaba, iba pagkagising na sa umaga. Pero ang gustong i-point out ni Paul dito, kaya niya sinabi na hindi tayo marunong manalangin, in a sense that we are humans, we are limited. We don't know how to pray because we don't know what to pray for. Hindi tayo marunong manalangin in a sense dahil hindi natin alam kung anong talagang dapat ipanalangin. Dahil tayo ay limitado. Hindi tayo all-knowing. Hindi natin alam ang mangyayari next year. Hindi natin alam kung anong mangyayari next month. Maging bukas, hindi natin alam. Yung sa susunod na isang oras, hindi natin alam kung anong mangyayari. We are limited. Hindi natin alam kung sinong mananalo sa Sunday. Mga kapatid, yung mga dapat nang ipag-pray para sa ating sarili, hindi natin na ipag-pray. Di ba? Bakit? Yung dapat nga ipag-pray mo sa sarili mo, hindi mo napapanalangin. Why? Kasi hindi mo kilala yung sarili mo eh.
Yung talagang kailangan mo. Hindi mo na pagpipray. Yung asawa mo, hindi mo lubos na kilala. Yung magulang mo, yung magulang natin, yung kapwa natin, hindi natin kilala, yung kaibigan natin, yung kapitbahay natin, pero alam ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay Diyos. Kaya siya ang nag-i-intercessor para sa atin. At hindi lang basta pag-intercede, dahil ang Santong Espiritu ay dumaraing din para sa atin. Hindi lang basta nagpipray ang Santong Espiritu. Pero kung isipin natin, di ba ito yung pukol ng mga Iglesia ni Cristo? Di ba sabi nila, tingnan mo, si Cristo nagpipray, ang Diyos ba nagpipray? Di ba? Paano yung mag-pray siya sa sarili niya? Di siya, Diyos siya, di ba? Kasi hindi nila unawa ng doctrine of Trinity. We have one God in three persons. Si Christ, di ba nag-pray para sa atin? John 17? At maging ang Santong Espiritu nagpipray din para sa atin, nag-i-intercede din na makikita mo yung ministry ni Christ ay ministry din ng Holy Spirit. Makikita natin dito, kaya makikita natin ang words ng Trinity. Kasi ang Santong Espiritu hindi siya ang anak. Ang anak hindi siya ang ama. Isang Diyos, pero meron tatlong persona. And that's Trinity. One God in three persons. Not three God and three persons. Hindi ganun. Mali yun. One God in three persons. And that's the right way of defining the doctrine of Trinity. At mga kapatid, once again, hindi lang basta nag-i-intercede ang Santong Espiritu. Siya rin ay nag-groan, nagsasay, dumaraing. At hindi ko na masyadong ididig itong pag-groan ng Holy Spirit because as a human being, it's really hard for us to fully understand the emotion and feelings of God, the Holy Spirit. Actually, napakahirap na itong talata na ito. Inaaral mo siya, sumasakit ang ulo ko, hindi ko kaya intindihin. Kasi paano mo intindihin? Ang Holy Spirit, ang Diyos kumaraing? Paano mo intindihin nyo? Paano mo i-absorb? At ang pagdarating niya para sa atin, dahil alam ng Santong Espiritu na ang higit na kailangan natin, walang iba kundi ang glorification. Kaya ang Santong Espiritu ay dumaraing. Kaya mga kapatid, mahina tayo, kaya tinutulungan tayo ng Santong Espiritu. Hindi rin tayo marunong manalangin, kaya ang Santong Espiritu ang dumaraing para sa atin. And next verse, last verse 27. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Once again, itong talata na ito, ang hirap intindihin. Kahit tinignan ko na siya sa English. Yung tinignan ko sa Greek, mas nahirapan ako. Sa verse 27, basahin ko ulit Samahan po ninyo ako dito. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung anong kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos.
At ang Diyos ang siyang nakakasaliksik sa puso ng tao. Mga kapatid, sa Greek rendering po, wala po talaga yung Diyos. Ang nakalagay lang po talaga doon ay pronoun na he. Pero syempre, sa katotohanan, sino ba talaga nakakasaliksik sa puso ng tao? Walang iba kundi ang Diyos lang. Kaya yung mga translator natin, yung he na yun, yung pronoun na he, tinulungan na tayo, in-identify na para sa atin na walang iba, yung he na yun, walang iba kundi ang Diyos. And itong talata na ito ay very amazing. Itong katotohanan na ito ay nakakabilib. Kasi nakikita natin sa talata na ito yung pagiging Diyos ng Diyos. O, paano yun? Paano natin nakikita yung pagiging Diyos ng Diyos? Mga kapatid, kasi bilang tao, hindi natin kayang siyasatin ang puso ng kapwa natin, right? Hindi natin kayang basahin ang puso na tao. Sino ba dito nakakabasa ng puso? Ng tao. Kaya nga yung mga kabataan, hirap na hirap eh. Crush ba ako ng crush ko? Di ba kasi hindi natin alam yung puso ng tao. Hindi natin nakikita. Mga kapatid, ang puso ng tao, ang nilalaman ng puso ng tao, ng kapwa natin, intangible yun. Immaterial yun, mga kapatid. Totoo na merong nilalaman ng puso ng bawat tao. Pero, hindi yung nakikita. Di ba? Hindi rin yung naahawakan. Pero may nalagay siya. Mga kapatid, kaya mo bang ilagay sa test tube yung laman ng puso ng isang tao para ma-examine mo? O pwede mo bang ilagay yung laman ng puso ng isang tao sa glass at i-microscope? Sa ganun, mabasa mo yung laman ng puso ng tao? Ha? Hindi. Di ba? At kahit sobrang high-tech na natin ngayon, di ba? Wala pa rin nakaka-invento na gadget na kayang basahin ang puso ng tao, yung pulso na bibilang. Blood pressure na bibilang. Pero yung laman ng puso ng tao, walang nakakaalam. Hindi natin kayang alamin ng laman ng puso ng bawat isa sa atin. Pero alam ng Diyos. Nakaka-amaze, pero on the other side, nakakatakot kasi wala tayong maitatago sa Diyos. Kasi, kilala ka ng Diyos. Maging ang nasa kaibuturan ng puso mo, alam nyo ng Diyos. And let's continue, verse 27. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, alam ng Diyos ang puso ng tao. Alam din ng Diyos ang kalooban ng Espiritu. Saan ang Espiritu? Ang Espiritu Santo naman ang namamagitan sa mga mananampalataya ayon naman sa kalooban ng Diyos. So paano? Paano ko iintindihin yun? Kaya makikita natin dito ang works o ang trabaho ng Trinity. Ang Diyos, alam niya ang puso ng tao. Nasasaliksik mo. At ang Diyos, alam niya din ang kalooban ng Espiritu. Na siyang Diyos din. Ang Espiritu naman ang namamagitan sa mga mananampalataya na ayon naman na sa kalooban ng Diyos. Mahirap pa rin intindihin, no?
Siguro, para natin lubos na maintindihan, as we end, sa ating pagtatapos. You are weak and doesn't know how to communicate with God. But God, the Holy Spirit, is your help. He groans with you and intercedes. Mga kapatid, hindi tayo marunong manalangin. Pero ang Santong Espiritu ang nag-groan para sa atin. At yung panalangin natin, hindi natin kaya i-connect sa Diyos. Dahil hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Pero alam ng Diyos ang kalooban ng Espiritu at kalooban ng Diyos. Kaya ang ating panalangin, mailalapat lang natin sa Diyos na naayon sa kanyang kalooban, sa tulong ng Santong Espiritu. And we can also see here the works of the Holy Spirit. And let's all stand up and pray. Aming kakilang Diyos sa mga pangyayari sa lahat. Lord, salamat sa maising panahon na aming pinagsama-samahan na mag-aaral ng mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami pa inyong tinuruan, Panginoon. Salamat sa mga kauwaan na yung hinahayag sa amin. Bagamat itong talata na ito ay mahirap itindihin, mahirapulawakin. But kaya salamat kahit paano nabigyan kami ng ambon sa punawaan na gusto mong sabihin sa amin sa mga talata. At nabayan niyo po yung bawat sa amin, pagpalayan niyo sa mga Jesus. Amen.